Pinag-aaralan ng LTFRB ang pagbibigay ng refund sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services gaya ng Grab. Kaugnayan ng discount sa mga pasaherong senior citizens, PWD at mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Simula Pebrero, hindi na raw ipapasagot sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS tulad ng Grab ang discount sa pasahe na binibigay sa mga senior citizen, persons with disabilities at estudyante. Yan ang pangako ng LTFRB sa pagdinig ng Senado. Nakaabot daw kasi kay Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo na hirap mag-book ang mga senior citizens, PWDs at estudyante dahil pinababayad sa mga driver ang discount. Bawas kita ito sa mga driver. Ginigiit ni Tulfo na dapat ang Grab, Angkas at Joyride na ang may sagot nito. Apps lang naman sila, kami ang nagdadrive. Kung partner nyo kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ang gas, sa amin ng maintenance. Kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. Wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Dapat walang sinushoulder yung driver, sir. Sa ngayon, iba-iba pa ang porsyento ng hatian na pinapatupad ng TNVS at operators pagdating sa discount. Mungkahi ng LTFRB, dapat 80% ay sagot ng kumpanya, habang 20% ay sa mga operator at walang sasagutin ang driver. Pero dahil may mga nauna ng sinagot na discount ang ilang drivers, sabi ni Tulfo, dapat magkaroon ng refund. Since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at yung iba pang TNCO owners, don't they deserve refund? Especially itong mga taga-Grab na mga drivers na 100% pala ipinapatong sa kanila, pinapashoulder sa kanila yung discount. And we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund. Sa parehong pagdinig, sinita rin ng mga senador ang patuloy na pagdami ng habal-habal. Sumbong ng MMDA, hirap silang hulihin ang mga ito dahil may patunay na miyembro sila ng TNVS. Para Hindi pag na po nahuli sila, nagpapabuk. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila, hindi na sila kolor. Doon mismo sa at the application level, doon nila tignan mismo, doon nila salain. Aminado rin si Angkas CEO George Rieca na may ilang pasaway na rider na gumagawa nito. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? binaban po yun. Okay. Giit din ng mga senador, dapat bigatan pa ang penalty na ipapataw sa mga mahuhuling habal-habal na miyembro pa pala ng mga TNVS. Delikado raw kasi ito, lalo sa mga pasahero, dahil oras na magkaroon ng disgrasya, wala silang aasahang insurance dahil hindi sila dumaan sa booking ng TNVS app. Ang LTFRB naman nakikiusap na sana maipasa na ang batas para gawing legal ang motorcycle taxis. Kapag kasi natapos na ang 19th Congress at wala pang batas para dito, lahat ng motorcycle taxis ay magiging illegal. Posibleng mawalan ng trabaho ang nasa 60,000 riders ng TNVS. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.